Assalamualaikum, buenos dias, happy Isabela! Mula sa City Information Office, ako po si Ayla Faye Fernandez, maghahatid sa inyo ng Happy Isabelang Balita para sa araw na ito. At ito ang mga nakalap na Happy Isabelang Balita noong nakaraang linggo. Mahigit 200 na magsasakang Isabelenyo nagtipon sa kauna-unahang Agri-Summit. Iba't ibang eksperto sa larangan ng agrikultura kasama rin sa Agri-Summit. 3 magkasunod na public hearing pinangunahan ng Sangguniang Panlungsod. 44 na Isabelenyo nakatanggap ng 5,000 to 30,000 pesos na assistance mula sa IMLAB. Local school board meeting ginanap upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral ng lungsod. Lungsod ng Isabela nag-uwi ng parangal mula sa Vida Caravan. Sinisyong Isabela nagwagi bilang top-performing LGU sa DOH vaccination campaign. At 56 sa 97 na readers ng Sakayan Kaalaman nakitaan ng improvement. Malaki ang pasasalamat ng mga local farmers at landowners mula sa iba't ibang parte ng lungsod nang naging matagumpay ang pagdaos ng kauna-unahang Agriculture Summit noong May 29 to 30 sa Kasinahan Hotel and Resort. Nagtagal ng 2 araw, ang summit na may temang agrikultura, pagkain at ekonomiya ay naglalayong bigyan ng pagkakataon na mapakinggan ang mga hinaing ng mga local farmers at masolusyonan ang pangangailangan ng mga ito. Sa kagustuhang maging food independent ang lungsod ng Isabela, ang nasabing summit ay naging posible sa inisyatiba ni Mayor Siti Jalia Turabin Hataman sa pamamagitan ng City Agriculture Office. Ito rin ay binigyang puwersa ng mga tagapagsilita mula pa sa mga karatig lungsod. Bakas sa ngiti ng mga partisipante ang kagalakan at pasasalamat sa lokal na pamahalaang lungsod ng Isabela sa pagbuo ng ganitong programa. Anila aasahan na hindi lang ang mga pananim nila ang yayabong, kundi pati ang mga kaalaman din na kanilang natutunan sa nasabing summit. Bilang pagtatapos, pinangunahan ni Mayor Turabin Hataman ang paggawad ng mga sertipiko at token bilang pasasalamat sa mahalagang kontribusyon ng mga kalahok sa pagbibigay diin ng kahalagahan ng agrikultura sa pagtaguyod ng seguridad, pagkain at pagpapalakas ng lokal na ekonomiya. Samantala, iba't ibang eksperto sa larangan ng agrikultura kasama rin sa Agri-Summit. Ang detalye sa ulat ni Ana Sahibil. Naging mahalaga ang pakikibahagi ng bawat dalubhasa sa usaping agrikultura sa matagumpay na pagdaos ng kauna-unahang Agriculture Summit na naghikayat sa 200 na mga magsasaka sa iba't ibang parte ng Isabela. Ang mga ito ay nagmula pa sa karatig lungsod na inibita ni Mayor Siti Jalia Turabin Hataman upang magatid ng mga bagong kaalaman na tiyak na makatutulong sa mga kalahok ng nasabing summit. May kabuuang 7 na paksa ang tinalakay ng mga speakers at nauna na ngang inihandog ni Agricultural and Biosystem Engineer Nur Tasnim A. Sali ang update sa sitwasyon ng agricultural sector ng Isabela City. Habang inilahad naman ni Provincial Agriculturist Sir Haida Aguisanda ang Basilan Agriculture Development Plan. Samantala, sa pagpatuloy ng sesyon, tinalakay naman ni Head of AMO's Minda Director Orly Dagala ang usapin tungkol sa Mindanao Agriculture as a catalyst of economic growth. Market trends and linkages in agriculture naman ang inihain ni Ms. Olive Puentes Pina ng Malagos Cheese. Dinugtungan pa ito ng Chairperson of Philippine Coffee Board Pasito 1 sa pagbida ng Kape Isabela, The Future of Isabela Coffee. Huli namang inihayag ni DA Region 9 Planning Officer Cristal Mantigue ang mga plans and programs ng Department of Agriculture. Sa pangalawang araw, binigyang diin ni Rio Vista Farm owner Edmundo Sehar ang usapin tungkol sa food security at kung paano ito makakamit. Nagpatuloy pa rin ang talakayan tungkol sa coconut, corn, coffee, livestock at high-value crops na hatid naman ni na Senior Agriculturist Maria Rita L. Molina, Francisco Malasyag Elardo ng Sulu Royal Coffee, Mr. Ibno Hajar Turabin ng Eat Farm 101, City Veterinarian Dr. Erwin Halaw at Corn Program Point Person Maylene Espinosa. Sa pagtatapos ng summit, nagkaroon ng open forum kung saan nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng dialogo ang mga lokal farmers at mga eksperto sa usaping agrikultura. Nagkaroon din ng write shop sa drafting of agriculture roadmap to development na pinangunahan ni Engineer Gay Palagtiosa. Satisfied naman ang mga local farmers sa mga bagong kaalaman at estratehiyang nakamit nila sa 2 araw na summit.
Anila, malaking tulong umano ito upang maisakatuparan ang layuning bigyang pansin ang agrikultura upang mas mapaunlad pa ang ekonomiya ng Isabela. Malago tatabangan, sarang sukol, malago tatabangan ng mga kuwan ini, pagkuwan namo di agriculture ini. Sabab karna na matao din mga knowledge panghati yaon katabang sin city government kamo. Magsukol ang mga nakura namo, pag nakuraan namo, ang mga ibang mga tao yari rendi ini, magsukol, malago pagsukulan namo, ibang na TV Isabela ini, alhamdulillah magsukol. Ang sa dako kayong makatabang siya, ma'am, sa amo ang mga farmer, kay ang mga teknik pag-unsaon magtanom, o ang higayon po inyong gihatag sa amoa, nag-effort yun mo para sa amoa, o kinahanglan po, amo yung i-apply sa among tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, kay kung man kayo makatabang sa amoa. Sa iba pang mga balita, sa patuloy na paghahatid ng maayos na serbisyo para sa mga mamamayan ng Isabela City, 3 magkasunod na public hearing ang idinaos ng Sangguniang Panlungsod sa parehong araw ng May 29. Yan ang balitang tinutukan ni Jerome Salvador. Sa patuloy na paghatid ng maayos na serbisyo para sa mga mamayan ng Isabela City, 3 magkasunod na public hearing ang idinaos ng Sangguniang Panlungsod sa parehong araw noong May 29. Nauna na nitong talakayin ang inihaing ordinansa ni Councilor James Abner Rodriguez na Ordinance Establishing a Comprehensive Sustainable Development Program for Shelter Services and Poverty Alleviation of Informal Settlers in Isabela City at ang Ordinance Establishing an Institutional Mechanism Prohibiting Illegal Activities of Professional Squatting, Syndicates, and Squatters, Penalizing Squatting and Other Similar Acts, and providing funds thereof and for other purposes na ginanap sa SP Session Hall. Sumunod na binigyang diin ang Purpose Ordinance authorizing City Treasurer to collect barangay fees na inilatag ni Councilor Tammy Ismael. Samantala, tinalakay din sa Quiriheta Formation Center ang proposed amendments revision on Gender and Development Code of the City of Isabela na akda ng Head of Women, Children, Family Affairs and Gender and Development Committee Councilor Karel Anzaiza sa Kalahul. Ang 3 magkasunod na session ay naglalayong mas paigtingin pa ang serbisyong hati ng Sangguniang Panlungsod nang sa gayon ay matugunan ang pangangailangan ng bawat Isabelenyo sa anumang sektor at saan mang sulok ng lungsod. Sa kabilang banda, kita sa mga larawan ang ngiti ng mga beneficiaries ng Islamic Microfinance Livelihood Assistance Program Support Group Association nang ginanap ang distribution ng Zero Interest Microfinance Business Loan mula 5,000 to 30,000 pesos. Naganap noong May 26, ang nasabing distribution ay pinangunahan ni Mayor City Jallet Rabinataman sa Sakayan Conference Room. 44 beneficiaries ang nabigyan ng pagkakataong magamit ang pondo sa kanilang mga negosyo. Ang programang ito ay nagsimula noong pang 2019 ng Administrasyong Turabing Hataman na naglalayong mabigyan ng access ang mga may-ari ng maliliit ng negosyo sa financing at financial literacy na nagpapasigla sa lokal na ekonomiya at iahon ang mga pamilya mula sa talamak na kahirapan. Samantala, nalalapit na ang pagtatapos ng pasukan, kaya naman sa kagustuhang paigtingin pa ang pagtugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral ng lungsod, pinatawag ni Mayor City Jallet Rabing Hataman ang Local School Board noong May 25. Yan ang Happy Isabela hatid ni Eunice San Diego. Nalalapit na ang pagtatapos ng pasukan, kaya naman sa kagustuhang paigtingin pa ang pagtugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral ng lungsod, pinatawag ni Mayor City Jallet Rabing Hataman ang Local School Board noong June 25. Kasama ang opisyal ng Department of Education Schools Division Office ng Isabela, tinalakay ang partisipasyon ng DepEd Isabela City sa ginanap na Zamboanga Peninsula Regional Athletic Association at pagpapatupad ng alternative delivery mode sa mga piling paaralan sa lungsod dahil sa hindi magandang lagay ng panahon. Sa pamamagitan ng LSB, ang pamahalaan ng lungsod ay nakikipag-ugnayan sa mga stakeholder na may kaugnayan sa estado ng pampublikong edukasyon sa Isabela City.
upang harapin ang mga pangmatagalang isyu at matiyak na ang karanasan sa pag-aaral at pagtuturo ay mananatiling tugunan ang pangangailangan ng lahat ng mga estudyante sa lungsod. Sa iba pang mga balita, nagwagi ng People's Choice Award ang Barangay Menzi, samantalang ika-4 sa Judge's Choice Award ang Barangay Baluno na parehong kumatawan sa Isabela City bilang bahagi ng Buhay Ingatan, Drogay Ayawan o Bida Caravan na idinaos ng Department of Interior and Local Government noong May 24 sa Dipolog City. Abangan ang iba pang detalye. Nagugi ng People's Choice Award ang Barangay Menzi, samantalang ika-4 sa Judge's Choice Award ang Barangay Baluno na parehong kumatawan sa Isabela City bilang bahagi ng Buhay Ingatan, Drogay Ayawan o Bida Caravan na idinaos ng Department of Interior and Local Government noong May 24 sa Dipolog City. Ang caravan na nilahukan ng 10 huwarang barangay mula sa buong Zamboanga Peninsula ay ginanap upang ipakita ang pinakamahusay na kasanayan at inobasyon sa paglaban sa ilegal na droga. Pinagtibay ng pamahalaang lungsod sa suporta ni Mayor City Jalya Turabin Hataman kasama ang ADAC at Barangay Affairs and Governance Office upang masugpo ang ilegal na droga sa lungsod ng Isabela. Samantala, CHO Isabela nagwagi bilang top-performing LGU sa DOH Vaccination Campaign 2023. Ang buong balita. Muling pinangaralan bilang top-performing LGU sa Department of Health MRO-PBC Vaccination Campaign 2023 ang Isabela City sa buong Zamboanga Peninsula. Ang kampanyang MRO-PBC ay naglalayong mabakunahan ang mga batang nasa 9 months to 5 years at hindi bababa sa 95% na siyang nakamit naman ng Isabela City. Ayon kay Dr. Maureen Ismael na siyang City Health Officer ng lungsod, na simula May 1 nagsagawa na umano ng house-to-house vaccination ang CHO, kasama ang mga barangay health worker na siyang naging dahilan ng paglampas ng Isabela City sa target at nakapaglagta ng 98% para sa measles, rubella at 97% para sa oral polio vaccine. At yan ang mga nakalap na Happy Isabela balita, hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayanan ang iba pang Happy Isabela balita sa susunod na linggo. Ito ang balitang kahanga-hanga, balitang tatak Happy Isabela, balitang Happy Isabela.